Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for September 2025. Ayan, so if you're interested in private readings, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services. So, this is the best time na magpabook kayo for a private reading. Dahil kalahati lang ang inyong babayaran. Ayan. So, also, please like, share this video. Comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. And paalala lang na ang reading na to ay isang general reading. So, maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Let's see, Pisces. Okay, you have waterfall, letting go. Meron kayo ili-let go. Letting go of a situation, a person sa buhay mo that is no longer serving you. And dahil dyan, may mga bagong opportunity na darating sa'yo. Kasi diba pag may nawala, may papalit. May darating na bago. So that's part of your transformation. New opportunities. You have the crane. Crane is, I think this is about pagkakaroon ng commitment, no? So I think yung iba sa inyo, committed kayo sa mga goals nyo ngayong September. You are very faithful and devoted sa mga plano ninyo. Ayan. You also have dessert. Gutom. Desert. Ano ba? Desert is about being adaptive, no? Also, resilient, unshakable yung iyong well-being. Yung iba sa inyo, you are faithful, you are, kumbaga malakas yung loob mo. Hindi ka basta-basta nag-give up. Malakas yung fighting spirit mo. And you will do everything to make things happen para sa mga pangarap mo at goals mo ngayong September. Okay. Let's see your overall energy for this month. Pisces. Ooh, the Lovers. The Lovers is about commitment. Yung iba sa inyo, relationship, new connection. Maaring yan yung part ng new opportunity for you. Meron ka na ili-let go na energy from your past, person from your past relationship, and focusing on kung sino yung talagang merong care para sa'yo. Yung taong dinideserve yung love mo. Yung iba naman, you are letting go of a situation na sa tingin mo, hindi naman full yung commitment sa'yo. Pwedeng sa trabaho mo, na may ini-effort ka sa work mo, career mo, pero hindi mo nakukuha yung dinideserve mo. So, you are letting go of that and opening up to a new possibility, like a new opportunity. Grounding and acceptance. Grounding is about release, no? So, kanina merong ili-let go. Releasing of the things that are no longer serving you. Also, pagiging practical din sa mga bagay na hindi na nag-work para sa'yo. May mga bagay na tatanggapin ka that you feel na kailangan mo nang i-accept kasi wala ka ng control over it. Diba? Minsan kasi kapag lagi tayong nagre-resist, no? Pinipigilan natin yung mga bagay-bagay. Lalo tayong nahihirapan. So, for some of you, you are open to changes. Ayan. Meron kang masusolusyonan na issue na problema. Ayan, complicated situation. Kumbaga magagawan mo na ng solusyon ng paraan. Pwedeng rin sa isang kontrata na meron ka or trabaho na meron ka na maaring merong misunderstanding tapos mapag-uusapan nyo. Your challenge is the 6 of Wands and then the 8 of Pentacles. So, as a challenge, pwedeng may frustration ka sa work, sa trabaho mo, sa career mo. You feel like parang hindi ka napapansin or hindi ka nabibigyan ng break sa iyong career. I think
ngayong September, hindi mo na hayaan na mangyari yon. Gagawa ka ng paraan para mapansin ka. Some of you are so much connected sa inyong ancestors. Maaring meron kayong marireceive na information from your past, from your roots, that will bring you confidence. Na halimbawa, na-realize mo, yung mga ninuno mo pala ay maraming lupain nung panahon nila. Ayan. So, you will, or yung mga ninuno mo, magaling sila sa isang area of life na interesado ka. Ganon. You also have the energy ng Sagittarius, which is about exploration, learning. Then Virgo, ito yung pagsasaayos ng iyong sitwasyon this can be sa trabaho. Meron kayo organize, meron kang lilinisin, aayusin. Pwedeng may decluttering na gagawin. Some of you will also focus on your health, kalusugan. So, yan yung challenge sa'yo kung paano mo maibabalik yung sigla mo sa trabaho, yung sigla mo para sa sarili mo. Maaring meron kang mga bagay na kailangan ng i-let go, mga unhealthy habits na nakaka-apekto sa productivity mo. Or unhealthy habits na pumipigil sa'yo na ma-achieve yung mga goals mo. Your opportunity is the 7 of Pentacles and the 10 of Pentacles. Wow! So, ito na. May opportunity ka na finally ma-receive, makuha mo yung talagang dinideserve mo. Yung talagang minamanifest mo. Especially, may kinalaman sa pera, sa resources, sa income, sa trabaho. You are also protecting your energy. You are protecting your wealth, yung pera mo. Oo, yung iba sa inyo pwedeng may mga nagbabago na sitwasyon sa finances ninyo, maaring mas umunlad, mas dumami yung income, yung iba naman sa inyo, maaring yung inyong mga investment, no? Nakikita nyo na yung resulta ng mga pinagpaguran nyo, pinaghirapan ninyo. You are seeing the results of your parang pinagtrabahuhan mo. Ayan. Some of you also collaborate. May opportunity kayo makipagtrabaho, makipag-collaborate sa ibang tao for a project or for an idea. Meron kang makakasama for a business or a career. May mentorship, may tulong. You will also be more practical ngayong September sa mga expenses mo. Yung mga pagbibigyan mo ng attention mo, ng resources mo. Your blessing is the King of Cups and the Queen of Pentacles. So, sa blessing, merong person sa buhay mo na talagang nagmamahal sa'yo, someone who cares about you, someone who takes care of your needs. Kumbaga, andyan para sa mga pangangailangan mo, handang magbigay, handang mag-share. Some of you, a blessing of a leadership role ang marireceive ninyo kung kayo ay for promotion. Maaring may promotion sa work, sa career, sa trabaho. I also see a communication sa person from your past na pwedeng merong tawag nito, yung kumbaga parang magkakaroon kayo ng closure. Oo, kasi na-realize nyo na kung ano yung mga problema or issues ninyo before. Pero syempre, no, hindi naman porkat may closure, pwede na magkabalikan. Yung iba, gusto lang nila ng closure para, makamove on sila ng mapayapa. So, that's what I'm seeing for you. Another blessing is yung iyong imagination. So, mas magiging malawak yung imahinasyon mo na pwede talaga makatulong para sa pagpapaunlad ng sarili mo. Maaring may mga bright ideas ka na bibigyan mo ng attention. Another thing is healing from your past. So, maaring yun nga, part ng healing from your past is also knowing, yung alam mo kung ano yung mga pagkukulang mo, ano yung mga dapat mong i-workout, ayusin sa sarili mo. Para merong brand new you. It's a brand new you. Let's see, Pisces.
Prioritize self-love and care. Ayan. So, ipa-prioritize mo yung sarili mo. When do you feel most nurtured and cared for? Yes. Kasi di ba yung iba, naghihintay sila na merong person na mag-alaga sa kanila. Pero paano kung wala? O di syempre, ikaw yung number one na maaasahan mo para sa sarili mo. That is not being selfish. That is also being loving sa sarili mo. Kasi yung pagmamahal nagsisimula sa sarili mo yan. 'Di ba? So, you will prioritize self-love and self-care ngayong September. So, that is your reading, Pisces. Thank you so much. See you again.